drive na ko pa uli ba di? Kaling minaw to sa balita sa Pilipinas, bro. Wapo ko nung kay trust rating si Juan, si Marcos. Ito minahon. Minaw ta. Attorney Harry Roque. Magandang araw na lang po sa inyong lahat. Ako po'y medyo nalilito kasi may nabasa akong mga balita na ang trust rating daw ni Marcos Jr. sa latest survey ng Publicus Asia ay negative 27. Pero nang tinignan ko ang Publicus Asia, hindi lang daw negative 27 ang trust rating ni Marcos Jr. Kung hindi, negative 57. Negative 57. Negative 59. 59. Negative 59. Bakit po negative 59? 14% na lang daw po ang nagtitiwala na kay Marcos Jr. and 73% ang hindi nagtitiwala, or a net trust rating of negative 59. Ibig sabihin po, halos 1.5 tao na lang sa 10 ang merong tiwala kay Marcos Jr. Or kung percentage point po yan, ay nako, 1.5 po, no? 1.5%. Tama ba ako sa aking bilang? O is that 15%? Hindi. Tama po, talagang negative 59 is 1.5% na lang ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin, yun na nga po, no? 14% nagtitiwala, 73. So, 7 tao tama, 7 tao ang hindi na nagtitiwala, 3 tao ang nagtitiwala sa kanya. Parang gano'n, no? So, negative 59 na ang kanyang trust rating. Ano pong ibig sabihin nito? Well, ang tiwala po ay yung paniniwala ng taong bayan na maaasahan ang isang leader na mamumuno. Bakit po naging negative 59? Hindi ko po alam kung si GMA at the height of Hilo Garcia ay umabot sa negative 59. Pero this is a record to beat. Para kasing wala na talaga nagtitiwala sa kanya. Bakit ba nawala ng tiwala ang taong bayan ni Marcos Jr.? Well, una po, kung saan nga namin hinawan doon sa pagiging addict. Hindi ko masisisi ang ating mga kababayan na mawalan tiwala sa isang addict. Of course, wala pa siyang sinasabi sa paratang na siya ay addict. Ang sabi lang niya, I will not dignify that with the response kung siya tinanong ng media. Addict sa trabaho? Lumabas yung pulburonik video ni Maharlika. Nung nagsalita ang kanyang sariling kapatid na si Manang Amy Marcos, wala rin siyang sinabi. So anong iisipin ng taong bayan? Mga paratang, may isang video na sinasabing AI, na meron namang expert na sasabing hindi AI, at ang sariling kapatid na nagsasabi na bata pa yung Marcos Jr. na yan ay addict na. At dahil wala siyang pagtanggi sa paratang, kasi addict sa trabaho. Nandiyan pa yung Rolling Stone article na nung siya'y nag-aaral sa Oxford, siya'y tagapili ng kilong-kilo na cocaine para sa kanyang mga barkada. Siyempre, ang namuong pag-iisip ng taong bayan, addict si Marcos Jr. Kaya nga, dun sa huling salita ng kanyang kapatid, tinawag na talaga ng kanyang kapatid, si Amy Marcos, na bangag ang gobyernong ito. Yan ang tingin kong pangunahing dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan sa kanya at negative 59 ang kanyang trust rating. Ano pa ang mga dahilan? Well, bukod sa pagiging bangag, pagiging kurakot. Alam naman natin na sa kasaysayan ng mga leader sa daigdig, ang kanyang ama ay binansagan ng Guinness Book of World Record na pinakakurakot sa buong daigdig. Wala pa pong tumatalo sa record ng mga Marcos sa pagiging kurakot. At ngayon, bagamat sinasabi niya sa taong bayan, ako lang ang naghabol sa mga kurakot sa flood control scam, ang katunayan po si Zaldico, na isang kapanig-paniwala namang tao dahil siya'y naging pinuno ng Committee on Appropriations, ang siyang nagsabi na noong 2025, 100 billion ang in-insert ni Marcos Jr. at sa 100 billion, 25% to 25 billion ang kanyang binigay kay Marcos Jr. mismo. At nandyan nga yung Marines 18 plus 4 na nagpapatunay
na sila yung mga inutusan ni Zaldico na mag-deliver ng pera sa kanya. So habang nagmamalinis ang Marcos Jr., lalong bumabaho ang katotohanan. Paano mo naman mapagkakatiwalaan ang nagmamalinis na sinasabi ng mga kapanipaniwalang mga tao na siya ay madumi? Sabi nga ng isang saying sa Tagalog, no, bago mo pudahin ang putik ng iba, linisin muna ay yung putik sa iyong mga mukha. Bukod pa dyan, dahil siya ay adik at siya ay kurakot, alam natin na siya ang problema. Bakit? Kasi nga siya ang presidente. Siya ang dapat nagmumuno para bigyan ng solusyon ang problema ng taong bayan. Huwag niya sisihin ang napakataas na presyo ng bilihin sa putukan sa gitnang silangan. Bagamat yan talaga ay naging dahilan para mas maging mataas pa ang presyo ng bilihin sa Pilipinas, wala pang putukan. Alam natin, champion ang Philippines pagdating sa presyo ng mga bilihin. Presyo ng gasolina, presyo ng bigas, presyo ng kuryente. Wala pong tatalo sa Pilipinas. Nagtataka pa ba kayo kung bakit walang tiwala ni Marcos Jr.? Pero bukod pa po dyan, ang pinaka-importanting katotohanan na patuloy pong lumulobo ang hanay ng mga nagugutom. Hindi na lang po kalahati. Mahigit sa kalahati na ngayon ang nagsasabing gutom sila. At sa mga susunod na mga surveys, hindi po ako magtataka kung magiging 60% na yung nagsasabing gutom sa sila dahil patuloy nga pong tumataas ang presyo ng bilihin, patuloy pong pumapalpak ang ating ekonomiya, patuloy pong nawawala ng balor ang piso, ibig sabihin patuloy pong lalo pang tataas ang presyo ng bilihin. Ang hinaharap po natin by way of leadership failure ay isang tsunami, unprecedented tsunami. Dahil nga sa putukan sa gitnang silangan, pero walang presidenteng in charge. Houston, we have a problem. There is no president leading the Philippines. Kaya nga po, 59% ang distrust ngayon ni Marcos Jr. Kapag 59% ang distrust at wala ng tiwala na kakayanin ni Marcos Jr., ibig sabihin, nawala na siya ng moral authority na mamuno. Wala nang naniniwala sa kanya. Aantayin pa ba niya na maging negative 100% yan? Baka mamaya, ang maniniwala na lang sa kanya ay ang kanyang bahay, ang kanyang mga anak at wala ng iba. Dahil dyan po tayo papulo. Mga congressman dahil. Congressman. Pangag, sabi ng mga doktor, ay isang malubhang kalagayan. Isang sakit na nakakaapekto sa pag-iisip. Wala sa tamang pag-iisip, paano magkakaroon ng solusyon? Praning, kaya ngayon, pinapukulong ang mga kalaban. Hindi na niya naiisip na ang dahilan kung bakit lumulobong hanay na kanyang mga kritiko ay dahil na nga po sa hirap ng buhay. Hindi naman po kahit sinong kritiko ay magsasabi na palpak ang Marcos kung siya ay hindi palpak. Naisip ko tuloy mga panahon ng diktadoryang Marcos Sr. at least pinakikitang mga proyekto. Alam natin kurakot, pero pag pinagkakakitaan ng mga proyekto, nung mga noon, porsyento lang. Mas ngayon, halos wala ng project. Mas daghang proyekto si Juan Marcos Jr. Kung ikaw ay gusto magtakaw, magkaroon ka ng project na yung flood control niya. At syempre ngayon, ang nakikita ng taong bayan, mga proyekto na pinakamarami ay para sa flood control na dahilan kung bakit ngayon lumalangoy sa tubig baha, lalong-lalo na ang mga mahihirap sa ating lipunan. Nagtataka pa ba kayo kung bakit negative 59 ang trust rating ni Marcos Jr.? Wala na. Pero ang tanong, alam natin na mga kababayan natin wala ng tiwala kay Marcos Jr. Pero bakit hanggang ngayon sa ating kasaysayan at hindi naman habang panahon nang nakalipas,
Dalawang presidente ang pinagtabuyan natin nang nawala ng tiwala ang taong bayan. Bakit si Marcos Jr. ngayon naririyan pa rin? Walang katunayan, bagamat hindi maiiwasan ang kawalan ng tiwala sa hanay ng taong bayan, ang militar pa rin ang siyang nagbibigay proteksyon sa kagustuhan ng taong bayan na sisantihin ang mga walang silbing presidente. Yan ang naging papel na hukbong sandatahan nung pinatalsik at sinuka ang Marcos Sr. Yan din ang dahilan kung bakit napatalsik ang Erap Estrada. Erap Estrada na ang paratang ay kumita sa wetek na hindi man lang galing sa pondo ng bayan. Ito ang kinukurakot pondo ng bayan. Meron pa bang duda na siya'y kurakot? Sabi ng mga Marines, mga modern day na mga heroes, sila mismo nagdeliver sa tahanan doon sa Paway, Ilocos Norte at ang sariling anak niya ang tumanggap. Walang pagkakaiba yan nung tinanggap di umano ni Dr. Loy Ejercito ang pera galing sa wedding galing kay Chavit Singson. Pero bakit ang taong bayan, bagamat wala ng tiwala, para bagang hindi nagpi-people power? Kasi katunayan po, ang tawag natin people power, pero kinakailangan ang militar ang siyang magbigay proteksyon sa taong bayan. Bakit hawak po ngayon ng Marcos ang militar? Inalagaan po niya ang chief of staff. Inalagaan niya ang chief PNP. So hindi gaya noong 1986 na bumitiw ang hepe ng pulis, si Fidel Ramos at ang DND, hawak niya ngayon ang DND Secretary Gibo, maski siya ay minsan naging Maltese citizen or dayuhan. Nakapagtataka nga bakit ang ating hukbong sandatahan talaga pa rin kinikilala ang ating Secretary of Defense, maski minsan nang kinutya ng ating Secretary of Defense ang pagiging Pilipino pabor sa para maging Maltese. Hindi po issue kung siya ay Maltese citizen pa rin. Ang issue, paano mo itataguyod ang pang-national interest ng Pilipinas na ikaw ay nung minsan tinalikuran mo ang pagiging Pilipino mo? Paano naman kami na nakakaraming mga Pilipino na nagsasabi kami sinilang, kami mamamatay bilang mga Pilipino kahit ano pang impyerno ang daanan namin dahil sa gobyerno ng Marcos Jr. Ano pang kinakailangan na ating kasundaluhan para protektahan ng taong bayan? Pag umabot yan sa negative 100, masisira po ang isang bagay na nagbigay dangal sa ating bagong Pilipinas na laban sa mga diktatorya, dahil po tayo inilala ng daigdig na po pwede natin patalsikin, isuka ang mga walang kwentang leader na hindi nagdadanas ng dugo. Pag inantay pa natin maging negative 100 ang trust rating, puputok na yan. Parang bulkang ngayon, bulkang Taal, bulkan Kanlaon na pinagsama-sama. Aantayin pa ba natin yun? Aantayin pa ba natin na magdadanas ng dugo? Wag naman po. Nais ko makilala pa rin ang mga Pilipino bilang nagbibigay ng tunay na demokrasya, people power na walang pagdanas ng dugo. Pero hindi lang po taong bayan ang dapat gumalaw. Kinakailangan po ang mga protektor ng ating sambayanan, ang hukbong sandatahan, ang kapulisan, gawin ang kanilang sinumpaang katungkulan, protektahan na ang taong bayan dahil negative 59 na ang trust rating. Wala na pong tiwala ang taong bayan. Ang tingin nila, taksil sa panunungkulan ang Marcos Jr. Ulitin ko, taksil siya sa panunungkulan dahil siya'y bangag, dahil siya'y kurakot, dahil siya'y palpak bilang Nakuha sa mga bangag sa dalan Hanggang kailan kayo mananahimik, mga protektor ng taong bayan? Binigyan namin kayo ng pagkakilala nung tinawag namin kayong protektor ng mamamayan sa 1987 Constitution. Nasaan kayo ngayon? Ngayong wala ng tiwala ang sambayanan sa presidente na dapat sana leader para pagbangon sa mga kahirapan, pero ngayon ay siyang dahilan dahil sa kahirapan ng taong bayan. Nasaan kayo, mga protektor ng mamamayan?
Naroon na sila diha, good. Naroon na sila Maraming diha. salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Gahulat na siya, mahuman ang term. sasabi, I love you Philippines. Kahit anong mangyari, the only country that I have, the only country that I have.